Magandang umaga po, Dr. Carol Marquis, ang Executive Director po ng EDCOM2. Welcome back, sir. Magandang umaga po, Sir Ted, tsaka sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Opo. Ay, akala ko Zoom tayo. Wala tayong visuals ngayon. Oo. Okay, anyway, sige. Anyway, so chat, go ahead please. Eto na, si Dr. Sir Carol Marquis. Sir, unahin muna natin kasi madalas yung babanggitin yung salitang illiterate, basic at functional Yes po. dito sa magiging panayam Yes. natin. Before natanong na namin sa Opo. inyo to ni Manong Ted, pero refresh tayo ulit. Ano po ba ang ibig sabihin ng basic illiterate at basic literate at yung functional illiterate at functional literate? Sige po. Actually, yung balita naman po na lumabas ngayon is the same as before, no? Wala naman pong nagbago doon sa a few months ago tsaka sa ngayon. Pero yung diferensya po talaga ng basic tsaka ng functional literacy is sa basic literacy, nakakabasa ka pero hindi nakakaunawa. Pero sa functional literacy, ibig sabihin, nauunawaan mo yung binabasa mo. There is comprehension. So yun yung mahalagang pagkakaiba ng basic literacy at functional literacy. At siguro ipaliwanag din po natin sa lahat ng nakikinig na yung definition kasi natin ng functional literacy, noong 2024 lang natin in-update kasi matagal natin ginagamit ang nakakabasa kahit hindi nakakaunawa necessarily as a definition for functional literacy. Kaya talagang tumaas po talaga yung figure kasi chinek talaga natin noong 2024 sa pamamagitan ng PSA kung sino talaga sa mga Pilipino po ang nakakabasa at nakakaunawa at hindi. Oo, yun. So at least malinaw na basic literacy, nakakabasa pero hindi nakakaunawa. Functional literacy, ito na yung nakakaunawa at naiintindihan yung kanyang nababasa. Sir, dito sa Yes po. Oo, dito sa nakaraang pagdinig, ang ipinupunto natin yung functional illiterates dito sa Pilipinas since 1993, after 30 years, imbis na umayos, mas dumoble nga po. Pag-usapan po natin, ano po ang dahilan nito? Bakit ganito po ang nangyari? May iba't ibang dahilan. Unang-una, nagpalit nga tayo ng definition. So dati baka binilang nila yung mga kahit hindi nakakaunawa as hindi bahagi nung bilang na to ng functional literacy. So talagang tumaas siya dahil nagpalit po tayo ng definition. Ikalawa, syempre yung population natin dumami din. Pero ikatlo, yung nakita nga po natin, actually yung pinakapunto po nung pagdinig is kaya po pinaghiwalay-hiwalay yung dating Department of Education, Culture and Sports. No? Dati isang ahensya po yan, ginawang DepEd, CHED at TESDA magkakahiwalay. Tapos hiniwalay din yung National Commission for Culture and the Arts, yung Philippine Sports Commission. Yung punto po nung unang EDCOM noong 1993 is para makatutok po sana ang DepEd sa basic education. Kasi nung panahon na yon, sinabi nila yung functional illiterates natin, 14.5 million. Nasa konteksto po nung panahon ng 1990s is malaki na rin pong bilang kasi yung population naman natin hindi kasing dami sa ngayon. Pero ang nakita po namin nga, ang tanong lang naman, pagkatapos po ng 30 taon, problema pa rin po natin yung functional illiteracy. And isa sa mga dahilan pong nakita namin ay talagang hirap po yung buhay ng DepEd kasi napakaraming karagdagang responsibilidad na pupunta sa kanila. Kahit na tinanggal na nga yung CHED, TESDA, NCCA, PSC, na kung dapat sa pagnanais po ng batas noong 2001, noong binuo ang Department of Education na nag-focus sa basic ed, ay makatutok ito sa literacy. Ang nangyari po simula noon, ilang daang batas, polisiya, ang ipinasa na nagdagdag ulit ng responsibility sa DepEd. Kaya talagang mahirap po ang trabaho ng DepEd. Oo, para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin, noon, inalisan, kumbaga binawasan na yung trabaho ng DepEd nung hiniwalay nga siya sa CHED and other agencies. Pero ang daming batas na ginawa na nadagdagan ulit ang trabaho ng DepEd. Ano po itong idinagdag sa trabaho ng DepEd na naging dahilan din kung bakit tumataas yung bilang ng functional illiterates natin dito sa bansa? Siguro a few examples po is yung DOH Interagency Committee on Antimicrobial Resistance, Advisory Council for Intellectual Property, COMELEC Advisory Council, Film Development Council of the Philippines, DOH-TWG for our Environmental and Health Division Road Safety. So, mahalaga pong mga topics, mahalagang mga organizations or bodies, pero baka po hindi kailangan na si DepEd mag-attend buwan-buwan o every quarter ng mga meetings na ito. Baka kung kailangan, tsaka may coordination. Pero kung sasabihin po natin nakasama si DepEd ng 261 such bodies, baka talaga pong mahihirapan si DepEd kasi marami talaga masyado.
Kumbaga, bawasan natin yung mga ibang roles pa ng DepEd para hindi na to makaapekto dun sa madami ng roles ng mga teachers natin sa kanilang mga estudyante. Tatama po ba iyon? Yes po. Oo. And tama po kayo dyan kasi yung nakita nga po namin, tuwing may karagdagang responsibilidad yung ahensya, minsan po nagiging karagdagang responsibilidad din sa teachers. So katulad po nung 4-piece coordinatorship ng mga teachers, school-based feeding program coordinator, gulayan sa paaralan coordinator. So, mahalagang mga bagay, pero baka dapat hindi siguro po yung gumagawa kasi sana po may karagdagang tao na siyang maggagawa ng mga responsibilidad na ito na karagdagan sa mga schools at sa DepEd din. Oo. Yung binabanggit nyo po na 4-piece feeding programs, gulayan sa paaralan, nung naipasa po itong mga batas na ito, hindi na foresee nitong mga mambabatas natin na madadagdagan yung weight ng bigat ng trabaho ng mga nasa DepEd? I'm sure na foresee din po yan. Pero kasi yung pag-rationalize, kasi pag bawat batas, iisipin mo naman kasi hindi naman to isang buong role, di ba po? Na isang buong tao kailangan mo talagang idagdag sa bawat school para lang sa isang bagay na ganito. So, ang mahalaga po siguro is tingnan lahat ng mga batas na ito or executive orders, tapos pag-isahin. So, ginawa po yan ng DepEd recently. So, last year po, nag-submit na ang DepEd ng proposal sa Department of Budget and Management na sa hinaharap, pagkakaroon po sana ng Project Development Officer ang lahat ng DepEd schools na siyang aako ng mga responsibilidad ng ito sa ilalim ng mga iba't ibang batas para may isa o dalawang tao kapag may ganitong responsibilidad sa kanya na, hindi na sa teacher. So, Doc Carol, ang proposal, ito rin yung proposal ninyo, same with the proposal ng DepEd, na dapat may non-teaching personnel na tututok dito sa mga programa na ito. Iaalis na natin yan sa workload ng teachers natin. Definitely po, definitely. At yan din talaga yung, di ba lagi nga sinasabi ni Secretary Angara na kailangan nating tulungan yung mga guro natin. Yung admin officers po, for the first time ngayong 2026 budget, lahat ng school may isa ng admin officer. After many years of really putting in that effort na magkaroon ng admin officer ang mga schools, susunod po dapat talaga yung project development officer. Okay. So, yung admin officers natin in some other schools na dagdagan na, pero yung binabanggit nyo po na project officer at yung iba pang admin officer na kailangan sa mga eskwelahan, pasok po ba yon dito sa budget natin for next year? Pwede na ba nating maipatupad yan para kahit papano yung mabawasan na nga po itong mabigat na trabaho ng mga guro? Yung admin officers po kasama na sa 2026 budget. Lahat ng schools may admin officer na. At talagang malaking budget ang inilaan dito sa 2026. Yung project development officer hindi pa yata kasama. Aside from this, yung pag-streamline po nitong mga interagency engagements natin, para kailangan ba ng mas structural reform para talagang makabalik sa focus yung DepEd sa pagtuturo sa basic education? Opo, kailangan po talaga yun. Actually, yung alam na rin po ng Pangulo ito kasi nag-meeting na rin si Secretary Angara at saka ang Pangulong Marcos dito. Kaya po inilabas nga yung Education and Workforce Development Group. Pinirmahan po ni PBBM po yung Admin Officer 36. Isa sa mga responsibilidad ng workforce group na ito ay i-rationalize yung 261 interagency bodies para po talagang makatutok ang DepEd sa mahalagang trabaho nito, which is really yung pagkatuto ng mga bata. Dito po sa ating yung mga binabanggit nyo kanina na admin officers natin, sir, kasi di ba ngayon meron tayong kakulangan sa mga guro natin dito sa bansa. Sa paghanap nitong mga kumbagay papalit para hawakan itong mga trabaho na ito na hindi na dapat sa mga guro. Hindi ba tayo nahihirapan sa paghanap nitong mga admin officers na ito? Sa kasalukuyan, hindi pa naman po. Pero siguro kailangan pag-isipan nga na pag dumami at nagkaroon pa tayo ng project development officer, ano kayang background. Kaya actually, isang idea po dito is, what if gumawa na si TESDA rin ng NC para sa mga school PDOs or school admin officer para akma agad yung training at saka background ng mga i-hire po natin sa mga schools. Kasi kung baga, ano kayang background ang makakatulong talaga sa mga principal at sa mga teachers, hindi po ba? Oo, sila ba dapat ay graduate ng HR o dapat pa graduate sila ng education? Oo. Or public administration or bookkeeping ba? So kailangan pag-isipan ito at makipagtulungan sa TESDA na talagang maayos na yung makuha po nating mga tao. So ngayon, ang meron tayo are the admin officers, pero itong mga project development officers by 2026 pa?
Siguro po sa 2027 unless mabigyan pa ng karagdagang pondo ang DepEd para makakuha ng mas maraming project development officers. Oo. At sa ngayon, yung mga admin officers na na-hire na natin, ano po ang qualifications na kailangan? Alam niyo po, I think basta college graduate po eh. Kasi sa totoo lang po, ang kailangan natin kausapin dito is Civil Service Commission. Kasi minsan po generic naman yung ating degrees, ang nakalagay relevant degree. Hindi po ba? So, medyo mabilis naman siyang ma-comply. So, ang nangyayari po kasi ang trabaho ng admin officer ngayon, tumulong sa principal pagdating sa, kumbaga, di ba registrar din? Wala din gumagawa ng trabaho ng registrar. Walang gumagawa ng trabaho ng bookkeeping. Walang nag-account for finances ng school. So, ang nangyayari po, itong mga admin officer, siya ang sa kanya humuhuho lahat ng karamihan sa mga responsibilidad na ganito. Oo, we're talking about mga kapatid, para di po kayo malito, we're talking about public schools kasi sa mga pribadong paaralan, hindi po nila problema ito. Pinag-uusapan natin ngayon yung pag-hire ng admin officer sa mga eskwelahan, pampublikong eskwelahan, para po mas matutukan ng mga guro na ang pagtuturo sa mga bata para nga mabawasan itong mga illiterates dito sa Pilipinas. Sir, sa ngayon, dun sa mga eskwelahan na may admin officers na, may study na po ba na ginawa ang EDCOM 2 na kahit papano nabawasan yung mga functional illiterates sa mga eskwelahan na yun? May nagawa kaming study last year. Yes naman po, nakakatulong, naiibsan ang trabaho sa schools, lalong-lalo na ng mga principals at ng ibang mga guro. Pero ibang kakaiba po, no? Kasi may mga schools po talaga, kung mga 2,000 students, malaking tulong. Pero pag mga 5,000, 10,000 na yung estudyante sa school, kulang pa po. So, kailangan pang dagdagan. So, sa ngayon po, tigigisa muna ang admin officer sa bawat school. Pag nagkaroon po ng karagdagang suporta at pondo sana ang DepEd, mas maparami pa. Depende sa size ng school at sa susunod pa po yung project development officer. Saan po so, unti-unti talaga. Unti-unti po talaga yung paglutas natin dito sa problemang ito. Opo, kasi 47,000 schools po tayo eh. Opo. Tsaka iba-iba talaga ang konteksto ng mga schools. Oo. Doc, saang mga eskwelahan na ang nagdagdag tayo o meron na tayo mga admin officers? Is it here in NCR o meron din tayo sa malalayo? Meron na rin po sa malalayo. So, I think mas marami pong, lahat po ng rehiyon meron na. So may mga natitira na lang pong mga paaralan na wala pa. Kaya po yun po yung pupunan ngayon 2026. Okay. At para lang po sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin ngayon, baka may mga interesado to apply for this position kasi ang sinasabi nyo, college graduate at itong hinahanap ngayon sa mga eskwelahan. Magkano po ang sweldo nitong mga admin officer natin? Entry level po ba? Hindi po. I think mataas po ito. SG-15 po yata. Pero I will need to confirm. Pasensya na. We'll need to confirm. Pero ang pagkaalala ko po is SG-15. Kumusta po yung information dissemination ng DepEd sa paghahanap nitong mga tutulong para maibsan yung hirap at workload ng mga teachers natin? So actually po, ang kwento po dito is marami naman pong nag-a-apply. So ang nangyayari po dito, ang mga nag-a-apply is yung mga may mas junior positions po na nandoon na rin sa school. So ang nangyayari, nagkakaroon po ng vertical promotion or increase in salary po ng mga nandoon na. Tapos nag-hire sila ng mga magte-take on ng mas mababang admin roles sa loob ng DepEd. Oo. Mamaya babalikan ko po itong issue na ito kasi baka may mga ilang tanong pa si Manong Ted. Kasi meron din akong question doon sa isang ginawa niyong study tungkol naman po dito sa mababang kalidad ng master's at doctoral degrees natin. Pero bigay ko muna kay Manong Ted para po dito sa functional illiteracy. Sir, sa inyong pag-aaral po, Doctor, ilang taon o dekada ang bubunuin ng Pilipinas to be able to recover dito po sa, kumbaga, sa dami po na 24.8 million na sinasabing functional illiterate na mga Pilipino? Opo. Siguro po, tatlong sagot. Una, depende yan sa how aggressive we are sa pagsuporta sa pondo at pakikipagtulungan po sa mga ahensya ng gobyerno ng edukasyon para maayos tong functional literacy. Kasi po kailangan talaga ng maraming resources. Kasi po nakita naman po natin yung backlog sa classrooms, yung pondong kailangan para maging 1:1 ang mga textbooks, yung mga kulang pong project development officer at admin officer. Kung talagang tututukan po na sa loob ng 3 taon, mapondohan lahat yan, makipagtulungan, mabuild lahat ng classroom na kulang, mas mapapabilis. Ikalawa, yung functional illiterates po, hindi lamang po nasa DepEd po yan.
Kasi marami dyan po nag-graduate na noon na hindi pala functional literate. So kailangan po yung TESDA at CHED katulong din po sa functional literacy kasi hindi naman po ito lahat ngayon lang eh. Sa totoo lang marami dito nagtatrabaho na nasa workforce. So tapos yung ikatlo po siguro is yung pakikipagtulungan ng maraming Pilipino po kasi hindi lang to talaga kaya ng ahensya ng gobyerno sa pag-build ng classroom kung pwede pong yung mga private sector partners ngayon na may PPP ang DepEd tumulong pong mag-build kasi talagang hindi kaya na DPWH lang ang gumagawa tapos matapos natin tong backlog na 100,000. Tapos pagdating po sa mga schools, kung yung mga teachers po na talagang matulungan natin sa teacher training, sana po yung mga ibang universities tumulong din. So talagang whole of nation po ito para ma-resolve natin ang mas mabilis. Okay, sige po. So, salamat sa pagkaklaro po, Dr. 24.8 million, ano po ang sinasabi, hango nga dito sa ginawa pong pag-aaral ng FLEMS, no? Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey. Ano ang average age nitong mga na-survey na ito, sir? Para lang po natin mas klaro. No, so actually po, tiningnan po namin yung datos na bata o matanda. Ang nakita po natin, about 30% of all Filipinos, regardless of age, talaga pong hindi functional literate. So hindi lang po sa bata. Actually po, kahit hanggang 61 to 70 years old, marami pong functionally illiterate. 50 to 60, 40 to 50. Talagang bawat baitang ng edad, meron pong functionally illiterate na mga 30%. Opo. So maaari po bang sabihin natin na kahit na po sila nakapagtapos ng high school o nakapagtapos po ng vocational or TESDA courses or college graduate, nabibilang po sa mga functional illiterate? Yes po. Nung tiningnan po namin yan by highest educational attainment o kung ano yung natapos, pag high school graduate, 28% po sa kanila hindi functionally illiterate. Functionally illiterate po sila. Sa mga college graduate, 18% ng college graduates natin functionally illiterate. Tapos 7% po ng masters at PhD functionally illiterate din. So, oo nga po eh. Kaya nga po yung panawagan po natin sa diploma mills sa mga masters at PhD talagang maigting din po. Kasi nakita nga po natin, may doctorate na sometimes, may masters na, pero 7% sa kanila functionally illiterate din. Kahit na meron silang mga titulo na mga doctor in philosophy, ano ho? Opo, kahit na PhD. Sige. Opo. Hindi po natin nilalahat. Opo. Yes, sir. Yes, sir. May PhD rin po ako, pero sana. Pero 7% po. Opo, 7%. Sige, isang tabi ho natin muna yan. So, dito ho sa binabanggit nga natin na kahit na po nakapagtapos ng kolehiyo, dito ba sa studying ito, identified ba kung saan sila mostly graduate ng kolehiyo? Anong mga universidad ito? At ito ho ba particularly ay sa Ingles? Sa Ingles ho ba ito? Basically sa pag-unawa sa Ingles? Both po. Both naman are asked. Alam niyo po, wala kasing kinokollect na information sa FLEMS kung saan nagtapos. So hindi po natin talaga malaman pa sa ngayon. Okay, sige po. So kung anong university, kung wala po. At saka walang particular po na mga regions ho ba ito o lalawigan? Ay, meron pong particular regions. Nakikita po natin na marami pong regions sa BARM, sa Mindanao, mas mataas po talaga ang functional illiteracy. Yun. Identified po natin ito. Opo. Pero in fact, pati province level, nakita po natin sa datos yun. Meron pong datos yun. Okay. Pero wala pong doon sa datos na iyon, sa particular na region at saka lalawigan, kung saan mga nag-aral ito, saan ito graduate ng kolehiyo? Wala po yung mga pinag-aralan ng mga region. Okay, opo. Sige, pero doon po sa mga region o lalawigan, ano po ang mga, kumbaga, tumatak na mga factors doon sa demographics ng region o lalawigan kung saan marami ang mga functional illiterate? Opo. So, I guess high poverty rate, nakita po natin. Marami po.
Basilan, Davao, Northern Samar, Sarangani. So talagang marami po talagang mataas yung poverty. Tsaka po ang nakita din po naman natin sa BARM at sa ibang lugar sa Mindanao, yung marami po talagang diploma mills na teacher education programs din po talaga. So talagang dikit-dikit po kasi yan eh. Okay. Poverty, siguro yung mga guro na nagtuturo, kailangan talaga ng further training or quality assurance ng mga paaralan po doon at mga universities. So yan po yung mga iba't ibang dahilan. Opo. So kumbaga po, Doktor, maaaring yung teacher mismo, yung nagtuturo mismo, nasa kanya yung problema. Ano po? No? Bahagi Okay. po siguro. Opo. Yun po yung kailangan pa nating pag-aralan. Pero yun po yung mga basics na nakikita po natin. Tapos, bahagi din po kasi ng kahirapan ng stunting, di ba po, yung napag-usapan natin dati, na yung pagkabansot talaga nakaka-apekto rin sa pagkatuto ng mga estudyante. Yes, sir. Yung nga po, yung brain development ng bata, yung kanyang development, malaking bagay po yan. Kasi nga yung poverty. Kaya hindi rin siya kaya pong solusyonan overnight, Sir Ted. Kasi nga, yung lalim po ng kahirapan at yung epekto nito sa pagkatuto, nandyan po talaga. Opo. Kaya yung tanong niyo po kanina kung gaano katagal, kailangan po nating hindi makalimutan ang illiteracy at ang problema sa edukasyon. Siguro po sa loob ng 10 taon dapat talagang tutukan natin ito ng mahusay. Kasi nga po, ang lalim nito, sanga-sanga po ang pinanggagalingan, kaya hindi ka makapagsasabi kung ilang taon ito o dekada unless yung pinaka-basic na mga suliranin ay mabigyan po ng solusyon. So, sa ngayon nga po kasi kami nagagalak, tayo nagagalak na tinatanggap ng gobyerno, itong problema ito. Kasi nga first muna, you have to accept, na may problema. Okay. At kung ano ang mga kaparaanan to solve this. So, sir, for the longest time naman kasi, laging DepEd na may pinakamalaking budget, di ba? Opo. At bagamat ngayon, kulang pa rin kaninyo, kailangan pa rin pong pondo itong ilang mga kaninyo ay dapat na mabigyan po ng tugon, at saka yung sinasabi nyo doon sa administrative aspect naman, ng mga guro. Opo. Sa ngayon, sa ating gobyerno, kayo sa EDCOM, nakikita nyo ba, nararamdaman nyo ba na may urgency na ngayon ang lehislatura halimbawa o ang ating ang Pangulong Marcos sa isyong ito na ang mga binabanggit nyo na identified na bawat problema ay tinutugunan? Totoo po. Yes, definitely. Alam niyo po, sa totoo lang, kami po sa education sector kasi siguro ako po 15 taon na ako nagtatrabaho sa education sector sa pamahalaan. Iba po yung igting ng focus at yung talagang pagtulungan ngayon ng ehekutibo at ng lehislatura para maayos ang mga problemang ito. Kaya nga nakita po natin, the highest historical budget for education has been allotted this year. Lumagpas na po tayo ng 4%. Lahat po ng pagtutok, pati si Presidente Marcos, nakakailang pa-meeting na po focus sa education tsaka paano ma-resolve ang mga issues na ito. Pati po yung pakipagtulungan ng DepEd, CHED at TESDA sa isa't isa at pag-uusap na ngayon napaka-regular na po. Hindi po natin to nakita sa ibang administrasyon o to ibang taon sa loob ng nakaraang maraming taon. So talagang marami na pong nangyayari. Nakita po natin nung summer yung literacy remediation program ng DepEd. Sumampa ng 96% yung mga illiterates naging literate. So, kailangan lang po talaga ituloy ang mga ganitong efforts, ang pakikipagtulungan at sana po yung resources para sa edukasyon talagang madagdagan pa ang tulong. Kasi po, nabanggit nyo kanina, mataas ang budget. Pero po, nung tumaas yung budget ng education in the past 30 years, tumaas din po yung population natin. So, dati 14.15 million lang po ang estudyante, ngayon nasa 26.4 million. So yung pagtaas po natin, pag tinignan po natin at the student level, hindi pa rin po ganun kataas yun. In fact, dati po nasa 18,000 per student ang gastos po natin bilang bansa. Ngayon po, dahil sa mga pagtaas ng pondo ng DepEd, dahil sa suporta ng gobyerno at ng legislative branch at ng Pangulo, nasa 38,000 po na tayo, which is the highest ever. Malapit na po nating maabot ang amount na pinupondo ng Vietnam para sa kanilang education system na nasa 42 to 50,000. So malapit na po nating maabot yan, pero ngayon pa lang po yan nangyayari. Dapat po maipagpatuloy, dapat po makapagtulungan pa rin ang lahat. Sana po sa susunod na dekada pa. Maraming taon natin to sanang gawin. Pag nagawa po natin to ng tuluyan,
mare-resolve po natin itong illiteracy. Nakita po natin, kaya natin to eh. Opo, yes sir. At kami po lubos na na natutuwa ngayon nga sa kayo na ho nagsasabi na ngayon talaga nakafocus ang Marcos administration nga to solve part of this problem during their term, no. Pero sa punto ng mga lokal na pamahalaan, ano ang to be frank about this, no? Halimbawa doon sa BARM, no? O kaya sa Northern Samarcan, yung mga nabanggit yung specific, yung mga lalawigan na ang poverty threshold ay nakababahala. Ano ang pagkukulang ng mga LGUs dito? Sige, alam niyo po, sa mga consultations po ng EDCOM, may mga LGU na nakita po namin, talagang yung mga mayor focus sa education. Talagang pinupondohan nila, tinututukan nila ang mga principals at mga schools para pag may kakulangan, talagang natutulungan kasi may special education fund. Ay, marami na pong panawagan actually, si Senator Gatchalian na bahagi po ng EDCOM, si Secretary Angara, pati mismo si Pangulo 2 weeks ago naglabas ng panawagan sa mga mayors po. Pakitingnan yung literacy sa inyong mga lugar, pakitingnan kung ano po yung sinusuportahan natin sa mga paaralan at ano pa yung kakulangan. Kasi po yung Special Education Fund, yung General Fund, napakalaki po ng pagbabagong nakikita natin sa mga schools at sa mga literacy rate ng mga kabataan kung tumutulong po ang LGU kasama ng mga principals. Pagdating sa mga kailangang repairs, pagdating sa kailangang libro, pagdating sa kailangang tutoring, kasi po iba ang leadership ng mayor. Ayun nga po, no. Sana all. Opo. Sana all talaga. Sana all talaga po. Sana all nga talaga po. Pero sana dumami pa. Kaya yan po yung ginagawa ngayon ng Literacy Coordinating Council and DSEC Angara na naggagawa ng paraan para talagang ma-engage ang mas maraming LGU. Sana po sa susunod na taon, matutukan pa po natin yan. Na lahat ng LGU maintindihan ano ba ang literacy, ano ang kailangan nilang gawin para makipagtulungan at paano natin ito maire-resolve. Marami po talagang magandang kwento sa Norzagaray, sa Pasig. Marami po tayong nakitang mga LGU na tinutukan ng education kaya ang bata lahat natututo. Okay, kasi nga po dito nga sa kumbaga one government whole of government approach no ang kinakailangan. So magmula doon sa feeding. Meron na po tayo ngayon, it's already institutionalized yung feeding program. Meron na po ngayon, di ba? Okay, kung lahat ng LGU nakatutok para doon sa feeding program ng mga bata, kaya nga may 4Ps din tayo para yung mga bata po obligado, di ba, na ipa-check up sa Barangay Health Center, yung mga bata kinakailangan nakakakain ng maayos para sa kanilang brain development, etc. So dito nga dapat mga LGUs makipagtulungan. Ang problema lang kaya sa inyo bang pag-aaral sa EDCOM, paano ko yung LGU as in walang pakialam? Kasi after wala ba kayong talagang tukoy na LGU na napakababa talaga ng literacy sa kanilang lalawigan? Practically nga kasi yung governor, yung mayor o mga congressman, sorry po ito ho kasi usapin ng politika na Alam niyo ho yun, kasi kung ako naman yung pamilya na naghahari doon, ayoko na matalino mga botante ko kasi baka hindi na kami iboto. Alam niyo ho yun? Sir Ted, linawin ko lang para mas naintindihan ng nakikinig po sa atin. Kasi po 3 po yung programs natin sa nutrition. Yung una po is first 1,000 days. Yan yung 0 to 24 months. Tapos meron po tayong supplementary feeding program, age 3 to 5. Yan po yung ginagawa ng DSWD. Yung school-based feeding program po natin, kinder to grade 6, sa mga nasa DepEd schools. Ngayon po, ang first 1,000 days, yun po ang pinakamahalaga, pundasyon ng nutrisyon at pagkatuto. First 1,000 days po yan. Sa LGU po yan na responsibilidad. Kaya nga po, ang siguro po nanawagan tayo sa mga nakikinig, tanungin po natin ang ating mga sarili at ating mga kapitbahay, ang ating mga barangay captain, ano ang ginagawa ng ating LGU pagdating sa first 1,000 days para ang nutrisyon ng mga nanay at ng mga bata sa unang 24 na buwan may nabibigay ba ang LGU natin? At kung wala, tingin po natin kasi responsibilidad yan
ng mga local governments. Yun po sa tanong ninyo, Manong Ted, trabaho kasi po yan ng National Nutrition Council. Kaya po nakailang meeting na kami sa NNC at saka sa DILG. Ang tanong po namin, sino ba ang nagmo-monitor talaga? Sino ang tumututok ng mga LGU kung talagang naglalaan sila ng karampatang pondo para dito? At doon sa mga LGU na hindi, ano ba ang ginagawa or pwedeng gawin ng DILG at ng NNC para himukin sila na talagang paglaanan ito? Kasi po, hindi naman yan kayang akuin lahat ng national government. Si NNC po, ang trabaho niya, yung mga pinakamataas ang stunting rate kung mahirap na lugar. Kasi minsan po, talagang hindi naman lahat ng LGUs pare-parehas ang amount ng resources na meron. Kasi yung mga 4th and 5th class, ang trabaho po niya, mag-propose ng additional funding para ang national government matulungan yung mga hirap talagang LGU kasi mababa ang mga IRA. Yung DILG naman, yung monitoring, accountability at yung mga incentives. Kaya nga po merong mga seal of good local governance. Dapat po doon talagang ipinapasok ang nutrition at talagang ini-incentivize yung mga LGU. At yung talagang hindi umaaksyon, tawagin ng atensyon, di ba po? Opo, yun. Alam niyo ho, napakainam nito. Mas naiintindihan po namin ngayon, itong papel ng bawat isa at ang kanilang responsibilidad. So, walang batas o sino dapat ang magkakaroon ng scorecard, kumbaga, sa lahat ng bayan, municipalities, anuman ang kanilang klasifikasyon, cities and provinces to check yung sinasabi ho ninyo doon sa pagtulong sa mga first 1,000 days na mga bata, pati mga ina, para po sa mga programang ito. Para lang natin para ma-identify sino ang pabayang mayor, sino ang pabayang LGU. Meron bang gumagawa noon? Yung basta ang responsibilidad para tutukan po yan at tulungan sila or paggalawin po sila ay ang National Nutrition Council at si DILG. Kailangan po magtulungan yung dalawa para magawa po natin ito. Okay, kasi alam niyo yung malungkot dito, 'di ba? Yung mga liblib na bayan na hindi ho natin nakikita, hindi nababalitaan, naghihika kaya malnourished yung mga bata, di ba? Kaya po mga bansot yung mga bata kasi nga kulang sa sustansya. Yun po yun eh. Dito ho ngayon sa kanan nyo dapat magbantay National Nutrition Council natin pati ang DILG. Gaano ito ngayon kasidhi ang dapat na maging aksyon dito ng executive, DILG kumbaga? Opo. Ongoing pa po yung usapan ngayon kung paano talaga ito gagawin. So, tuloy po yung pag-uusap natin. Pero kasi, I think may magkakaroon ng pagbabagong leadership. Kasi po, yung executive director ng National Nutrition Council, I think, wala po yata ngayon or mag-a-appoint pa lang po ngayon. So, yun po yung hinihintay natin. Okay, sige. So, kumbaga po, in summary, ang lahat ng ito na pinag-uusapan natin na ng whole of government approach, kung sakasakali po na hindi pa rin magtagumpay ito, ano ang ating nakikinikinita? Doon muna sa negative side. Pag hindi ho tayo dito maging mabilis sa pagkilos, in 10 years time, ano ang mangyayari sa kinabukasan ng bayan? Alam niyo po, Manong Ted, yung sinasabi nga po namin sa loob ng 2 taon na, tayo po may nasa demographic window. Sa loob ng susunod na mga taon, may demographic window po tayo. Ibig sabihin, yung bilang ng productive dapat na mga mamamayan natin, nasa pinakamataas na bilang in history. Ibig sabihin po, kung lahat yan magaling, natuto, nakauunawan ng binabasa at produktibo, talagang uunlad yung ekonomiya natin. Kasi po nakita natin sa ibang bansa, nung nagkaroon po ng East Asian Miracle, yung mga bansa tulad ng Japan, Korea, yun po ang pinagdaanan nila. Nagkaroon sila ng maayos na education system, lumawak po na pinakamalaking sa kanilang history ang mga productive na working age na mga mamamayan nila, umunlad po at talagang nag-iba ang kanilang ekonomiya at ang societal development nila dahil po dito. Tayo po, pag nagawa po natin yan, maaaring umabot din tayo sa ganyang pag-unlad at guminawa ang buhay natin bilang bansa at ng maraming pamilyang Pilipino. Pero pag hindi po natin nagawa yan, malaking problema. Kasi po,
kaysa makatulong at kaysa maging maunlad at maging progresibo at maging produktibo po ang mga mamamayan natin, baka po kabaliktaran ang mangyari. Medyo mahihirapan po tayo kasi yung tipo ng yung mga negosyo po, hindi yung ekonomiya po natin mahihirapan talaga. Siguro po yung pinakasimpleng pwedeng masabi doon. Opo. Direktor, doon pa sa pag-aaral, may factor ba ng korupsyon dito na pinag-uusapan? Kaya yung mga programang yan ay hindi na ipatutupad? Halimbawa kasi wala namang kikitain si mayor dyan eh. Wala namang kikitain si governor o si congressman dyan sa usapin na pagpapakain sa mga bata. Di ba? Parang wala namang... Oo, kung ako magpo-proponent para diyan, wala naman akong kickback diyan eh. Meron bang ganon? Meron bang ganong study? May kinalaman ng korupsyon? Opo, sa ngayon po wala pa po kaming study tungkol diyan. Pero ang nakikita po namin kadalasan, hindi alam ng mga mayor ng governor kung gaano kahalaga ito. Doon po yung pagkukulang. Hindi po lahat pala nakakaunawa or nakaka-appreciate kung gaano kahalaga ang nutrition. Kaya minsan, hindi po napaglalaanan ng ibang mga LGU. So, kailangan po talaga ng massive and aggressive information dissemination and engagement with LGUs para naiintindihan nila kung gaano kahalaga ito. Hindi lamang na mabusog ang mga bata pero sa pagkatuto. So, nangangahulugan na may mga mayors din na functional illiterate? Baka po, hindi po natin alam. Wala po yun sa FLEMS data. Pero po, kami po ang ginagawa po namin. Kausap po namin ng Local Government Academy ng DILG. Sabi po namin, pwede ba nasa lahat ng seminar po ninyo sa mga mayor na bagong halal, pwede bang sumama kami? Ipaliwanag na rin namin doon yung nutrition tsaka ang literacy para sa lahat ng nahalal na mayor, nakikita nila kung gaano kahalaga ito at nakikipagtulungan po na sa amin ang DILG at ang LGA. So, ipagpapatuloy po namin ito. Okay. Sige po, napakainam po ng ating pinag-uusapan. Ngayon, may pahabol na tanong si Chacha doon nga sa kanyang Diploma Mills. Diploma Mills. Opo, Yes po. talagang grabe. Yes. Grabe po talaga yung problema natin sa Diploma Mills na nakita po natin sa pag-aaral ng Ateneo. Yes po. Doc, dito sa Diploma Mills, saan nagkulang ang CHED dito? Kung bakit nagkaroon ng mababang kalidad ng graduate program sa ilalim po ng kasalukuyang sistema natin? Alam niyo po kasi, ang graduate degrees, sa regional level po, ini-issue yung kumbaga, authority or recognition para makapag-offer ang isang university. Ang challenge po talaga ng CHED is yung monitoring ng mga programs na binigyan niya ng recognition. Kasi, syempre, pag nag-submit yan ng papeles, mukha namang maayos. May credentials lahat ng faculty, may facilities, kahit i-inspect mo. Pero yung pag-i-implement ng programa, kailangan laging machi-check yung mababantayan na talagang akma yung ginagawang pagtuturo. Pero ang problema rin po kasi ng CHED, si CHED naman po ngayon under Chair Agrupis na nakikipagtulungan din talaga sa DepEd, TESDA at sa education sector para maayos ang functional literacy. Ang problema ng CHED po historically is kulang talaga sa tao. Alam niyo po ang mga regional offices ng CHED, 30 lang yung tao doon. 30 tao. Pero may mga lugar po tulad ng NCR, Calabarzon, talagang napakaraming universities po dyan at programa na kailangan bantayan at i-check. So kung taon-taon i-check mo po yan, tapos tatatlong po yung tao mo, sino pa yung maiiwan sa opisina? Paano mo gagawin ng mahusay yan? So talagang marami po tayong kailangan gawin. Siguro po, higpitan ng konti yung polisiya. Ikalawa, dagdagan ng tao at resources ang CHED. Kasi po kung kulang po sa dalawang yan, wala talagang mangyayari. So, Doc, ibig sabihin, yung pagbibigay ng accreditation sa isang eskwelahan para magkaroon ng graduate school program, masyadong, nakita nyo yung polisiya, medyo madali? At yung monitoring ay kulang din? Dati po. Okay, Dati po. So, nagbago ang policy ng CHED noong 2019. So, mas hinigpitan na po yun. Pero syempre, nung hinigpitan mo yun, marami nang existing. And hindi pa nahihirapan sila i-monitor lahat yun. So, libo-libo po yun. Yes, Doc, ang suggestion nyo paano to? Kung 30 lang per region yung mga tao sa o 30 lang sa kada regional office ng CHED ang tao, paano? Private sector ba dapat ang gumawa ng monitoring dito sa graduate programs para masiguro natin na yung mga nagkakaroon ng graduate certificates yun talagang deserving na magkaroon nito? Opo. So, I think parehas po kailangan natin gawin yan. Unang-una,
dagdagan ng tao base sa bilang ng mga universities na kailangang i-supervise ang CHED sa bawat rehiyon para akma sa bilang kasi iba naman ang bilang ng mga universities sa Caraga versus sa Calabarzon. Hindi pwedeng 30 lahat yan. Ikalawa, kailangan po siguro maghanap tayo ng creative ways. Katulad po ng sinabi ninyo, pwede namang mag-hire ng external body or makipag-partner with an external group na pwedeng sumabay na sa atin sa pagmumonitor, hindi po ba? Tapos, yung mga problematic, yun na lang po yung pupuntahan ng CHED para hindi lahat naman kailangan niyang puntahan. So, iba't iba pong mga disenyo para magawa ito efficiently. Oo, last na lang, nakita nyo rin po sa study na ito, more than half ng graduate school enrollment sa bansa nasa field of education. Not because gusto ng mga kumukuha nito na madagdagan yung kaalaman nila, but because sa requirement. Tama po, mas madaling tumaas yung rango ng mga teachers pag meron sila nito. Opo. So, bago po last year, before 2024, ang polisiya po dito, para maging master teacher, kailangan mo ng master's degree. Pinalitan na po yan ng DepEd. So ngayon, may puntos na lamang nakaragdagan, 10 points, kung meron kang master's degree or units. Pero ang nangyari po kasi dati, ilang dekada na ang nakaraan, ay requirement talaga siya. Kaya ang nangyari po, lahat nagtitake ng masters para umabot sa pagiging master teacher for promotion. Ang problema pong nakita natin dito, mabuti kong masters of science, masters in mathematics education. Pero ang nakita po natin, ang tinitake at ang available po sa karamihan na rehiyon ay education leadership at education management na hindi naman kailangan sa pagtuturo o hindi makakalalim sa pagtuturo sa kalidad ng pagtuturo mo ng math or science or araling panlipunan. Wala pong match sa kanilang ginagawa. So, kailangan po sigurong i-revisit ito. Nag-revise na naman si DepEd pero siguro po kailangan makipagtulungan sana ang Civil Service Commission para talagang maging akma kung ano man yung ipapaaral natin sa mga teachers po natin tsaka sa kanilang ginagawa. Kasi nga din yung title ang hinahabol Titulo, yung title sa pangalan kasi nga yun ang magiging baitang para siya ma-promote. No? Okay, sige. So, Sir Carol, salamat na marami. Muli kaming tatawag. Maraming salamat din po. Of course. Para mas maintindihan natin ito ngayon, mas nauunawaan namin ng lubos itong napakabigat na problema ng bayan. Salamat na marami. Salamat po. Salamat po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!